Gaano kahirap maglaro ang isang master craftsman sa laro? Ang iba ay gumagastos para bumili ng equipment. Pero ang bida, mula sa armor hanggang sa mga armas, lahat ay sariling gawa sa pamamagitan ng pagpapanday. Inayawan ng tradisyonal na pana dahil mahina ang damage. Gumugol ang bida ng isang gabi para gumawa ng spiral arrow na nagdudulot ng pagdurugo. Hindi marunong ng fire magic. Kaya gumawa ang bida ng explosive potion mula sa mineral at halamang gamot. Walang imposible sa kanyang imagination. Karaniwang pipiliin ng iba ang pinakamalakas na skills. Pero hindi sumusunod sa rules ang bida. Puro basurang skills ang kanyang pinili, na hindi pinapansin ng normal na players. At iisa lang ang dahilan niya. Ayaw niyang maakit ang atensyon ng iba, para makapaglaro ng tahimik. Noong una siyang pumasok sa laro, agad siyang napansin ng isang lalaki, na nakasuot ng gintong armor. Dahil lang sa isang bagay, ang kanyang pana. Sa VR game na ito na sobrang malaya, tandang-tanga lang ang pipili ng pana. Dahil walang aim assist, kaya napakahirap tumama sa kalaban. Pero hindi sumuko ang bida. Pumunta siya sa training area para mag-practice. Pana ako ng pana ako. Mas mahirap pa kesa sa balita. Matapos ang mahabang pag-practice, pati sipa ay na level 5 na. Pwede nang sumabak sa laban. Pero nung lumabas siya ng lungsod, putanjay na. Mas marami pa ang naghahanap ng monster kesa sa monster mismo. Wala siyang choice kundi mamulot ng halamang gamot. Hindi mo malalaman ang effect ng halamang gamot agad. Kailangan mo nang ipa-identify sa lungsod. Minsan swerte at nai-identify. Minsan naman ay nabibigo. May dalawang halamang nagpalamig sa balikat ng bida. Kapag kinain, instant death. Kung hindi na-identify at kinain, grabe ang mangyayari. Pagkatapos mamulot, oras na para gumawa ng potion. Dikdikan ng halaman at haluan ng potion bago initin. Tapos na ang pinakasimpleng potion ng paggaling. Kapag nagawa mo na ito ng isang beses, pwede mo nang gawin ng maramihan. Pagkatapos gumawa ng potion, saka na pumunta para mag-farm ng mobs. Dito nakita ng bida ang isang unicorn rabbit. Dahil hindi pwedeng rapid fire ang pana, kaya napakahalaga ng unang palaso. Pero hindi tumama ang palaso ng bida. Nahatapan niya ang aggro ng kuneho. Mabilis na nagpapana ulit ang bida. At tumama sa maliit na paa nito. Pero naiinis na ang kuneho. At sumugod ito sa bida. Biglang sumipa ang bida sa tuhod. Sundan ng malakas na headbutt. At nagtagumpay siyang natapos ang unicorn rabbit. Ang kanyang magandang combo ay nakakuha ng atensyon ng iba. Hindi dahil sa astig, kundi dahil nakakatawa. Pasensya na. Nakalaban ko na rin yung unicorn rabbit. Pero first time